Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay CTA of BIR Tax Audit. Siguro some of you are familiar na sa acronym na CTA na ang ibig sabihin ay Court of Tax Appeals. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng ituturo natin ngayon. Okay? So, ito po yung actual ng letter of authority. Sa mga hindi pa po nakakakita ng actual na letter of authority, ito po yung sample nating letter of authority at makikita nyo po, nakapangalan po sa kanyang LOA, letter of authority, kasi yung practice of profession ko mismo ay na-audit ng Bureau of Internal Revenue through our RDO 18 Olongapo City and under po ng Revenue Region No. 4, San Fernando, Pampanga. But do not worry, kasi yung ating audit ay nasa office na ng Commissioner of Internal Revenue kasi nakatanggap tayo ng final decision on disputed assessment from the office of the Regional Director at you have two choices kapag nakatanggap ka ng FDDA or final decision on disputed assessment. It's either mag-file ka ng judicial petition for review or judicial protest sa Court of Tax Appeals within 30 days from the date of the receipt of FDDA. Or mag-file ka ng letter of protest or protest in the form of request for reconsideration sa office ng Commissioner of Internal Revenue within 30 days then from the receipt of the FDDA or final decision on disputed assessment. At pinili ko yung office of the Commissioner of Internal Revenue, the administrative level ng BIR. Hopefully mapaboran nila o maaprubahan nila yung ating protest, which is puno ng legal basis and factual basis. Okay? Ngayon po, ang usapan natin, tax audit. What if naka-receive ka katulad ko o katulad ng mga kakilala natin, yung mga entrepreneurs o yung mga colleagues nyo or kakilala nyo or employer nyo or company nyo, naka-receive ka ng LOA or letter of authority from your RDO. Ano ang gagawin ninyo? So, yung iba po, ang ginagawa dyan, yan, nagka-panic na. Kasi wala tayong alam pagdating sa BIR tax audit, once na naka-receive ka ng LOA at yung isa nga nating participant, naka-receive siya ng LOA, tumawag siya doon sa kakilala niya, tapos sabi ng kakilala niya, ay naku, meron kang babayaran dyan. Bayad ka agad. Wala pang ang audit eh. LOA pa nga lang eh. Authority pa lang yan authority pa lang. Wala pang audit, wala pang assessment. Anong babayaran mo dyan? So, doon na po nagpapanik yung karamihan ng mga taxpayers na subject sa audit kasi ang mindset nila, may babayaran ka dyan, malaki babayaran mo dyan, ganyan. Kaya, natatakot ka agad. So, wala tayong peace of mind, wala tayong presence of mind kapag magpapanik ka kaagad. What if naka-receive ka naman ng Notice for Informal Conference? The first stage ng assessment notice ng BIR. Okay, preliminary assessment notice. Okay, final assessment notice, formal letter of demand. Okay, yan yung nangyari sa akin, final decision on disputed assessment. Anong gagawin mo? Magpapanik ka na lang ba? Yung iba diyan, siguro if I'm not mistaken o hindi ko lang talaga alam or nangyari ito sa real world, siguro inatake na hospital kasi nagpanic once na naka-receive ng LOA kasi iba yung perception natin, yung point of view natin, iba or negatibo pag may audit na tayo. Ako na na-audit ako, I'm happy, I'm grateful din kasi na-apply ko yung napag-aralan ko dun sa audit sa akin. Ngayon, tinuturo na natin ngayon sa mga students natin kasi napagdaanan na natin siya. Yung iba, walang alam. Kaya nangyayari, nagka-panic ganyan. Siguro yung iba na hospital or what. Okay? Ngayon po, tuturuan po namin kayo kung paano po siya i-handle using the acronym CTA. So, we have 3 steps po para i-handle yan successfully yung ating LOA na na-receive. Okay? Assessment notice or even the subpoena duces tecum na na-receive natin sa ating regional director, paano natin siya ngayon i-overcome, paano natin siya i-handle. Okay? So, unang gagawin nyo po dyan ay, wala nang iba, C, first step, it stands for calm. Or calm.
kalma ka lang. Okay? Kasi kapag naka-receive ka ng LOA or letter from the BIR, any letter, kahit ibang letter, hindi lang audit. Open cases, ganyan, ganyan. Kalma ka lang. Okay? Kalma ka lang. Nangyayari po sa akin pag nakaka-receive ako ng letter from the BIR, Office of the Commissioner, Office of the Deputy Commissioner, Office of the Regional Director, Office of the RDO, yung mga ganyan galing sa iba't ibang government offices ng ating BIR. Kalma lang. Kasi pag binasa mo yung letter at nakalagay dun sa upper left corner logo ng BIR, ang mindset natin, negatibo kagad. So, nagbibigay ng iba't ibang negative images sa ating mind yung letter na hawak-hawak natin. Kung hindi ka kalma, wala kang presence of mind, at that time na na-receive mo yung letter, hindi ka makakapag-isip ng maayos. Lalo na kapag na-receive mo LOA, hindi ka makakapag-isip ng maayos, magka-panic ka kaagad. So, ang gagawin po natin dyan, pag na-receive yung LOA, receive mo lang. Assessment notice ng BIR, receive mo lang kung pinapa-receive sa'yo. So, tignan mo lang muna siya, katulad po nito, we have LOA, example, we have LOA. Papakita ko po yung sample LOA. Yan. We have sample LOA, sa akin po yan. So, pag pina-receive sa'yo yan, receive mo lang. At huwag ka magpapanik, kalma ka lang, presence of mind lang. Kasi pag wala tayong presence of mind, hindi tayo makakapag-isip ng maayos, hindi natin maiisip anong remedies natin. So, ang gagawin mo, receive mo lang, and ang gagawin natin dyan, huwag mo munang basahin, huwag mo munang pag-aralan, huwag mo munang i-analyze yung contents ng letter at the day na na-receive mo siya. Ganong ginagawa ko. Kasi on the day na na-receive mo siya, on the same day na na-receive mo yung letter, parang nagpapanik yung utak mo. Something is strong, bakit ka naka-receive ng letter? Something is strong, bakit ka naka-receive ng LOA? Something is strong kaagad. So, yung ating mind magulo, nagpapanik. Hindi tayo makakapag-isip ng maayos kapag ganun. Yung ginagawa natin, hindi natin magawa ng maayos currently kasi magulo yung ating isipan. So, receive mo lang, and wag mo siyang basahin muna, o kaya basahin mo, pero slide lang or scan mo lang, and ang gagawin natin, babasahin mo na siya, pag-aaralan mo na siya the following day na. Kasi the following day, kalmado na yung isipan mo. May presence of mind ka na. Makakapag-isip ka na ng maayos, ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong remedies. Diba? Parang ka nabunutan ng tinik sa lalamunan kapag ganun. So, ganun yung technique na ginagawa ko kapag nakaka-receive ng letter. Hindi ko muna siya binabasa or pinag-aaralan ng mabuti sa nung araw na na-receive ko siya. I-scan ko lang, scan mo lang. Huwag mo na siyang i-analyze ng buo kasi nga, hindi pa presence yung mind natin unless training na yung mind nyo na kalmado on the same day you have received that letter or LOA or other assessment notice or other letter from the BIR. Okay? Pero kung baguhan pa lang kayo, hindi pa training yung isipan nyo, basahin nyo muna. Pero wag nyong buuin, wag nyo i-analyze lahat ng contents the following day na. Para may idea lang kayo ano yung letter na yon. So, the following day mo na siya pag-aralan ng mabuti. Kasi the following day, kalmado na yung isipan natin. Okay? Maliwanag po ba? So, that's the first step. Kapag naka-receive ka ng any letter or LOA, letter of authority, electronic letter of authority, and other BIR notices, assessment notices, wag mo muna siyang pag-aralan ng mabuti on the same day na you have received the LOA. Kasi wala pa tayong presence of mind nun, hindi pa tayo kalmado. Kasi yung iba ganyan, parang galit na galit, parang nagagalit, diba? Parang siya nagagalit, parang nagagalaiti, bakit siya naka-receive ng ganito? Lalo kung may assessment notice ka, laki-laki, diba? 6 million, 5 million, 1 million, parang galit na galit ka ng araw na yon, diba? Nagabad ka naman tamang buwis, hindi mo alam kung bakit ka may ganun pa ring assessment notice, something is wrong. So, wag mo muna siyang basahin ng buo sa araw na na-receive mo siya. Kasi wala ka pang presence of mind on that day, hindi ka pa kalmado. Kapag hindi kalmado yung ating isipan, hindi tayo nakakapag-isip ng maayos. Okay? So, ang gagawin, the following day mo na siya pag-aaralan. Ganun ginagawa ko. Okay? Pero ngayon, sinasanay ko yung sarili ko na basahin niya siya on the same day para the following day, makapag-reply na tayo, makapag-drop na ng reply or letter of protest. Ngayon, second, think. So, the following day,
kalmado na yung isipan mo, may presence of mind ka na, makakapag-isip ka na ng maayos. So, pwede mo nang basahin, pag-aralan ng mabuti yung contents ng letter na naka-address sa'yo at binigay sa'yo kahit na yung letter of authority natin. Kapag binasa mo yon, dalawa ang magiging senaryo. Senaryo number 1, naiintindihan mo yung contents ng letter, naiintindihan mo yung LOA na hawak-hawak mo together with the attached checklist of the requirements. Alam mo yung gagawin mo ngayon kasi meron ka ng experience or knowledgeable ka. Sa madaling salita, knowledgeable ka. Pangalawa, hindi mo alam ang gagawin. Hindi mo alam ang gagawin kasi wala ka pang experience doon sa LOA na hawak-hawak mo, assessment notices, hindi mo alam paano gagawin mo doon, hindi mo naiintindihan. Hindi natin naiintindihan yung mga terminologies na ibinibigay o sinasabi doon sa letter. Because highly technical. Highly technical at iba doon jargon pa na applicable sa tax profession or tax code, sa accountancy profession or law profession or tax practitioner profession. So, hindi natin siya maintindihan. Pag hindi mo naintindihan, anong gagawin mo? Hahanap ka ng nakakaintindi. So, pwede ka maghanap ng hindi accountant, hindi lawyer, hindi bookkeeper, kundi competent accountant, competent lawyer, o kaya competent bookkeeper na makakapagbigay ng services na sa iyo na inaasahan mo. Yung hindi ka ibebenta. Yung hindi ka ibebenta. Okay? Yung hindi ka ibebenta. So, pag naghanap ka, syempre, yung competent na accountant, lawyer, or bookkeeper na hinahanap mo, may competent din yun na professional fee. Hindi pucho-pucho yun. Hindi pucho-pucho yun. No? O kaya, mag-aral ka na lang. Kasi we have now our RWB book, tax audit. Meron tayo dito mga actual tax audit cases. I think tatlo yating tax audit natin cases dito, including myself, tax audit ko. At yung dalawa nating students na tax audit cases na nagpahiram na kanilang mga BIR notices. Para ma-encounter mo, dito pa lang mapag-aralan natin ano yung gagawin natin kapag naka-receive ng LOA, anong gagawin natin pag naka-receive ng NIC, anong gagawin natin, anong remedies natin sa madaling salita. Okay? Kapag hindi pa kayo knowledgeable or hindi nyo pa masyadong alam yung cycle ng ating BIR tax audit. Okay? Paliwanag po ba yan? Kasi kung hindi mo alam yung cycle ng tax audit, pinaglalaruan ka lang. Tatawagan ka, punta ka dito, punta ka sa ganyan. Pag hindi ka raw pumunta, papasabpina ka, which is hindi naman totoo. Okay? Maliwanag po ba? Ngayon, kapag makakapag-isip ka na ng maayos, makikita mo na anong remedies mo. Yun. Kapag may hawak-hawak yung letter from the BIR at yung letter po na yun, malamang hindi yun congratulatory. Hindi ka kina-congratulate, hindi ka binibigyan ng thank you kasi nagbayad ka ng taxes mo. It's either may reply sa iyo yung BIR kasi sumulat ka, may transactions ka sa kanila, or pangalawa, something is wrong. Wala ka namang binigay sa kanilang letter na dapat kang replyan pero binigyan ka ng letter. Something is wrong. O kaya, letter of authority. Something is wrong. So, ang gagawin mo, ano yung remedies ko? Pag nakatanggap ka ng LOA, malamang ang remedies mo, mag-comply ka. Mag-comply ka kasi kapag yung nakatanggap ka ng LOA, may attach yun na checklist of the requirements at within 10 days from the receipt of the checklist of the requirements in the LOA, you have to comply by submitting your books of accounts and other accounting records. Kaya nga lang, pag-aaralan po natin sa separate nating HC video, hindi po lahat ng requirements, books of accounts, or documents na nandoon sa checklist of the requirements ay applicable sa atin. Kapag hindi applicable, sasabihin natin ano yung legal basis, bakit hindi siya applicable para hindi natin siya may papasa sa revenue officer. Okay, maliwanag po ba? So, after submission of your books of accounts and other accounting records, tignan mo kung merong defectives. Kung merong defectives yung LOA. Baka may bura yung LOA. Kasi any erasure, alphabetical or numerical, etc. dun sa ating LOA will render it void. Baka merong erasure. Sino pumirma ng LOA? O, sino dapat ang pumirma ng LOA? Sino dapat ang mag-serve ng LOA? Sino dapat ang mag-receive ng LOA? Baka expired na yung LOA. May mga ganun pong scenarios or cases na remedies natin na we have to protest dun sa LOA because defective siya, void siya. Pwede natin ipatanggal yung ating LOA, pwede natin ipa-cancel because of the defectives. So, susulat ka, mag-protest ka dun sa
revenue official na pumirma ng LOA mo. May mga ganong cases po, may mga ganong cases. Kaya lang, kung hindi ka makakapag-isip ng tama ng remedies natin, kung pa lang sa first step, hindi ka kalmado. Wala kang presence of mind sa madaling salita. So, in order to think ng maayos, ng ano ba yung remedies natin, ano ba yung dapat nating hakbang, dapat kalmado muna tayo. Okay? May presence of mind tayo. Okay? So, nakapag-isip ka na. O, kung hindi mo naintindihan, may dalawang choices. Maghanap ka ng kakilala mo or other person, kahit di mo kilala, magpakilala ka. Pero may professional pa yun para yun ang maghahawak ng tax audit case mo. May ganon. O kaya, kung kulang yung budget mo, o kaya kung gusto mo lang mo siya matutunan, pwede po tayong mag-aral anytime, anywhere. We have our WB book para turuan kayo. From letter of authority hanggang final decision on disputed assessment, makita nyo yung flow ng ating tax audit, alam nyo yung movement ng tax audit nyo, alam nyo yung cycle ng tax audit nyo, starting from LOA. Just in case you want to protest your assessment notice because you are disagree, kaya po namin kayo tulungan. We have letter of protest dito, actual nating sinend. At may mga format tayo dito ng ibang letter of protest natin, depending sa cases, na pwede nyo i-copy-paste na lang. Okay, pero pag-aaralan muna natin siya. Okay? Now, kalmado ka na, relax ka na, kalmado ka na, nakapag-isip ka na ng maayos, alam mo yung remedies mo, letter A or pangatlo, act. Meron po tayong tinatawag na presumption of the correctness of the assessment ng BIR examiner. Kapag nakareceive ka ng assessment notice from the BIR through the RDO and regional office na nasasakupan ng ating business, whether NIC, whether preliminary assessment notice, final assessment notice, or final decision on disputed assessment, kahit na mali yung assessment, kahit walang factual basis, walang legal basis, nagiging tama, nagiging final, executory, and demandable due to failure of the taxpayer involved to act. Yung sinasabing to act, just in case you are disagree, protest ka. Magpo-protest ka in writing. Hindi siya verbally, na magpo-protest ka verbally, hindi siya ganon. In writing ang protest natin. At dapat yung protest mo may factual and legal basis din, which will be discussed sa other videos natin at available na po yan sa iba nating social media. Okay, katulad po dito sa ating pinag-aaralan ngayon sa ating BIR Tax Audit 101. Okay, pag-aaralan po natin doon ano dapat yung main ingredients ng protest mo sa separate nating HTC video. Ngayon, kapag nag-act ka naman, ilang araw? Pag naka-receive ka ng LOA, ilang araw dapat maipa-receive mo na yung books of accounts and other accounting records mo. O pag hindi mo siya naibigay within 10 days kasi sa checklist of the requirements from the date of the receipt, meron pa bang next 10 days? First notice yon. Meron pa bang second 10 days or third 10 days? Second and final notice yon. Meron pa bang palugit? Meron, subpoena, SDT, subpoena duces tecum. Doon ka na mag-submit ng books of accounts and other accounting records mo sa legal division ng revenue region mo. And we do not recommend that for you kasi pwede ka naman mag-comply na sa checklist kung available ng records mo. Kaya nga lang kung marami yung records mo bultuhan, dun sa first 10 days hindi pa available yun. Pwede ka maghintay sa first notice for additional 10 days which is magiging 20 days na. Okay, sa second and final notice para maging 30 days na. Okay? Liwanag po ba yan? Act lang kasi even if mali yung assessment ng BIR, even if defective yung LOA, hindi magiging defective yon, hindi mabovoid yon, hindi makakancel yon kung hindi ka mag-act. So you have to act, you have to write. Pag nag-act ka, writing. Hindi ka mag-act ng verbally, sasabihin mo mali yan, or what. Hindi ka papaniwalaan doon ng revenue official or revenue employee kasi wala kang namang sinasite na legal basis. So, doon ka makakapag-isip ngayon, diba? May presence of mind ka na. So, ano yung legal basis nung magiging action mo? Okay? Maliwanag po ba? Sabi ko nga kanina, nung naka-receive ako ng final decision on disputed assessment, hindi ko muna siya binasa nung same day na na-receive ko siya. Nung same day na pina-receive sa akin. Basta alam ko na yung title niya, Final Decision on Disputed Assessment. Alam ko yung remedies. Hindi ko pa alam yung decision doon ng regional director kasi may ginagawa ko ng araw na yun eh. So, ang gagawin ko, tinabi ko muna siya. Tapos, binasa ko siya, pinag-aralan ko siya the following day na.
Okay? Huwag mo muna siya sasabay ngayong araw. Mag-schedule ka the following day na complete yung focus mo dun sa letter na hawak-hawak mo. Kasi pag sinabay mo dun sa araw na na-receive mo, may ginagawa ka, tapos sumabay yung letter, pinapa-receive sa'yo, or LOA, mawawalan ka ng focus. Mawawalan ka ng focus. Hindi ka makakapag-isip ng maayos sa madaling salita. Hindi ka makakapag-think ng maayos. Hindi ka kalmado, wala kang presence of mind. So, ang sinasuggest ko nga, itabi mo muna yan, yung letter na hawak-hawak mo muna pina-receive sa'yo, or even LOA. The following day, mag-set ka ng time, anong oras mo siya pag-aaralan, anong oras mo siya babasahin. Do not just give your letter of authority to your bookkeeper, accountant, lawyer, even the assessment notice, bibigyan mo na lang sa iba kaagad without reading or comprehending the letter, kasi baka naman hindi nila ayusin. Baka naman hindi sila makapag-comply. Kapag hindi na-comply ng bookkeeper, accountant mo yun, kawawa ka, taxpayer. Ikaw, taxpayer, ang hahabulin ng Bureau of Internal Revenue. Hindi yung bookkeeper, accountant mo, kasi hindi natin pwedeng ipasa yung responsibilities natin as taxpayer sa ibang tao, even if we are paying professional fee, competent professional fee, doon sa pinagkatiwalaan natin. That's the reason we are encouraging you na mag-aral tayo. Para bottom line, magkaroon man lang tayo ng general knowledge. Okay? Hindi tayo yung parang uto-uto na tao, uto-utong taxpayer na oo na lang ng oo sa sinasabi ng BIR examiner kahit naman mali. Katulad na nangyari sa student namin na tinawagan siya at kung hindi daw siya makikipag-meeting doon sa examiner, papasubpoena daw siya. May ganun ba? Pag hindi ka namatay ng meeting, ipapasubpoena ka. Mali po yun. Ang sinasubpoena po, hindi tao. Hindi taxpayer. Ang sinasubpoena ng BIR, yung books of accounts and other accounting records mo kasi hindi mo siya naipasa. In the case of tax audit, hindi mo siya naipasa dun sa second and final notice. Kaya binigyan ng SDT, final na yon. Pagkapag hindi ka nakapag-comply doon, kakasuhan ka ng section 266 ng ating tax code, which is the failure to obey the summon. May violation ka na, failure to obey summon ka na. Doon ididemanda ka na. Doon ka na ididemanda. Okay? Maliwanag po ba? Kaya nga, huwag nyong ipahawak na lang basta-basta sa accountant o bookkeeper nyo. Baka lang hindi nila asikasuhin. Okay naman, pag-usapan nun, under the table na. And we do not recommend you to do the under the table transaction because the following year, every year, i-audit ka. Kasi merong napapala sa'yo, merong nagagatas sa'yo. Okay? Kung hindi mo sila papakitaan na educated ka through written protest, yan, meron kang mga ini-invoke na legal basis na mali yan, ito dapat, bla 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 bla. Hanggat hindi mo sila ini-inform ng ganun, gagatasan ka ng gagatasan ng buhay. Every year kang babalik-babalikan. Naglagay ka ngayon 50,000, naglagay ka next year 100,000, the following year, third year, nagulat ka 500,000 nang hinihingi sa'yo. And correction po, hindi po kami nandito para manira ng ibang BIR official o employee. We are talking of the reality here. Manood ka ng television, ng balita, may mga ganun pong gawain ang iba, hindi po lahat. Some revenue official and employee ng BIR. And that is beyond our control. We cannot say to them na, ay, bawal yan, bawal yan, bawal yan. That's beyond our control. What is within our control is educating ourselves so that just in case ma-meet natin yung ganong corrupt na revenue official or corrupt na revenue employee, meron tayong remedies. Makakapag-isip tayo ng tama, makakapag-act tayo ng tama kung anong gagawin natin. Okay? Again, we're not here to demonize or siraan yung iba nating BIR official o employee na tinutulungan yung ating bansang Pilipinas sa pagkokolekta ng tamang buwis. Pero hindi po natin maiiwasan, hindi po natin maikakaila na there is a reality or this is happening in the real world na meron pong iba, some, na corrupt official or employee. Kapag na-meet mo sila, anong gagawin mo? Oo ka na lang ba? Katulad na nangyari sa participant natin, na sabi sa atin na may nag-audit daw sa kanila. Taga-revenue region daw. Nagpakalalang taga-BIR, may ID, may uniform, okay. Pinapasok nila ng gate nila, ng business nila. Kasi resort yun resort. Tapos, nag-audit mismo, doon mismo nag-audit sa place of business nila. Which is okay naman, allowed yun ng ating tax code.
Section 235 yata ng ating tax code, ina-allow na mag-audit yung examiner sa registered place of business and taxpayer. Dalawa lang yung place of audit nila eh. Place of business and taxpayer or the BIR office. Pero yung kinuwento sa atin, doon daw nag-audit. Tinanong ko siya, yung ating participant, Madam, may LOA ba? Ito yung LOA oh. Ito yung LOA. Madam, may LOA ba? Letter of authority. Balikan kita sir, tanungin ko yung management namin. Sabi niya, sir, wala daw LOA, wala daw pina-receive. Okay. Pwede po natin kausapin yung nag-audit sa inyo, nag-audit daw sa inyo, at sabihin natin, ipaliwanag natin na wala silang LOA, so they cannot audit your company's books of accounts and other accounting records for the purpose of recommending or collecting the correct amount of taxes sa atin. No? Ganun ba, sir? Sige, sir, balikan kita ulit. Sabi sa akin, balikan daw ulit. So, nung binalikan ako ulit, sabi sa akin, ng ating participant, sabi sa akin, sir, ayaw ng management. Ayaw ng management na kausapin nyo, na blah, 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 blah. Parang ayaw nilang komprontahin. Even if wala namang lawan, pero nag-audit. I doubt na revenue official yan or revenue employee ng BIR. Because every examiner ng BIR, alam naman na dapat may LOA bago mag-audit. Tapos kasi, before that happened, before niya nasabi sa akin yon na mayroong nag-audit sa kanila, ang ginagawa kasi ng revenue examiner, parang nagkukwento, habang nag-audit sa kanila, nagkukwento na marami na daw sila na audit, malalaki daw yung assessment na binibigay nila, ganyan. Parang siniset up yung mind mo against your will, na you cannot, wala kang magagawa sa amin, ganyan, makapangyarihan kami, or alam namin itong ginagawa namin, blah 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 blah. Parang sinasayko yung isipan mo. Yun nga, wala na akong balita doon sa ating participant kung ano ba nangyari doon, pero kapag nangyari po sa inyo yun, anong gagawin nyo? Kalma lang, relax. Hindi ka makapag-isip ng maayos kung hindi ka kalma. Think. Ano yung remedies mo? So, katulad po ng sinabi ko sa participant natin, yung remedies natin, kausapin natin yung examiner na nag-audit sa inyo na wala namang LOA. So, no audit, no LOA, no audit. At pwede natin ipatawag mismo yung police doon para ipadampot sila kasi wala silang authority pero ginagawa nila. If they are not true revenue official or revenue employee ng Bureau of Internal Revenue, maaari po silang kasuhan ng Article 177, if I'm not mistaken, usurpation of authority. Violation sa revised penal code natin, a criminal offense. So, pwede mo ipadampot kagad yon sa mga police. Kapag inallow nyo po yung ganon, tinolerate nyo, congratulations. Kasama na yung company nyo or business nyo sa listahan ng income generating ignorant taxpayers. Income generating ignorant taxpayers. Na hindi po mapalag, walang sinasabi, hindi nagkasalita, even if obvious na wala namang silang authority to do that in your company. Company mo may cash problem, dadagdag pa yun. So, ang gagawin natin, relax lang, kalma lang, pag meron kayo na-receive na LOA, kasi kung hindi kayo relax, hindi kayo kalmado, hindi tayo makakapag-isip ng maayos. Okay? And think, anong remedies mo? Basahin mo, pag-aralan mo, anong remedies mo. Pag binasa mo, pwedeng hindi mo siya maintindihan. Sabi ko nga kanina, pwedeng hindi mo siya maintindihan kasi mga highly technical yung terms na ginagamit. And one reason pa na hindi mo siya maintindihan, English. Siguro di ka nakagraduate, okay lang yun kasi hindi naman requirement sa business ang college degree. Even high school diploma, elementary diploma, hindi required yun. So, umarap ka ngayon ng kakampi mo, katutulong sa'yo doon sa tax audit mo. Okay? Kung ang objective mo, mapawala agad yung tax audit or yung LOA mo, illegally, so yung option na naisip mo, under the table, which is ganun ang ginagawa ng karamihan. But, however, hindi po namin nire-recommend yun strongly because sabi ko nga, babalik-balikan ka ng revenue officer para i-audit daw yung books of accounts mo and other accounting records, pero their true intention is to extract money from you. Okay? Maliwanag po ba yan? And act. Do not forget our act. Kahit na nakapag-isip ka ng maayos, alam mo yung gagawin mo, pero hindi ka naman nag-act, kawawa ka pa rin.
Okay? And yung act mo, hindi siya verbally. Written. Written yung action natin. So, kung defective yung ating LOA, assessment notice, mali-mali, o sumulat ka, mag-protest ka. Kasi kahit na mali iyon, nagiging tama kasi hindi tayo nag-act. Okay? Maliwanag po ba? And maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay meron ka naintindihan sa CTA of our BIR tax audit. Kalma lang muna po, calm, and think and act. Ganyan po yung ginagawa ko sa practice of profession natin and sa company natin at sa mga letters na nare-receive natin. Huwag mo muna siya pag-aralan on the same day kasi may ginagawa ka ng araw na yun eh. Mahating focus mo, mahating attention mo. Okay? Mag-set ka ng oras the following day para mapag-aralan mo siya ng mabuti. Okay? Para makapag-isip ka na rin ng mabuti kasi the following day, relax ka na. Kalmado ka na. May presence of mind ka na. Hindi yung yesterday, na-receive mo siya, yung example, LOA, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Okay? Maliwanag po ba? If you want to learn more po sa ating letter of authority, kasi ang BIR tax audit po ay nahahati ng tatlo yan. Para mas madali nating malaman, nasa ang stage na ba tayo ng tax audit ng BIR. Meron tayong authority, may audit, tsaka may assessment. Yung AAA natin. So, every stage ng tax audit natin, parang water cycle yan, meron kang remedies. Kailangan mo lang maging kalmado para meron tayong presence of mind. Makaisip tayo anong remedies natin at makapag-act tayo on time. Kasi kahit na nakapag-act ka, nakapagpasa ka ng letter of protest, pero beyond the deadline naman, which is 30 days naman kung final assessment notice or final decision on disputed assessment, beyond 30 days ka na nag-act from the date of the receipt of the letter, final and executory and demandable na yung assessment sa'yo. Okay? So, act on time. Maliwanag po ba? At yung ating pong RWB book, meron siyang ATC videos, tutorial videos. Ito po yung mga kasama nating tutorial videos. More than 20 videos siya. Pag-aralan po natin to yung ating libro, step by step. Do not worry po, hindi nyo po kailangan basahin yung libro kasi hindi nyo rin ito maiintindihan kahit basahin nyo. So, kailangan pa rin ng magtuturo. So, ituturo po natin siya. Ako pa rin po magtuturo sa inyo. Online na. Online na po siya. Step by step po, from letter of authority, from authority to audit, hanggang assessment po. Yung assessment, meron tayong NIC, Preliminary Assessment Notice, formal letter of demand, final assessment notice, and final decision on disputed assessment natin. Pero sabi ko nga, kung merong defective yung LOA nyo, okay, na-receive nyo siya more than 30 days, from the date of the LOA, pasok na yung LOA nyo. Pwede nyo siya i-protest para mapakancel yung LOA nyo. At ganyan po ginawa ng student natin, napakancel niya yung LOA niya o LOA ng client niya. Kasi nalaman niya sa lecture natin na ang LOA pala ay dapat ma-receive ng taxpayer within 30 days from the issuance. Otherwise, void na. Okay? So, kahit na void yon, hindi magiging void automatically yon. So, you have to act. Kung hindi ka mag-act, yung void, kahit na void, nagiging valid. Tandaan niyo yan. Hindi po trabaho ng revenue officer or examiner or any revenue official or employee na BIR na mag-educate sa atin. Hindi po passion ng BIR yon. Besides, wala pong section, ni single section sa ating tax code, wala. Walang nagsasabi na i-educate mo yung taxpayers. Trabaho ng taxpayers yon. Sabihin sa'yo ng revenue official or employee ng BIR, Article 3 or Article 2 ng New Civil Code. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Okay? So, if you want to learn more po sa BIR tax audit cycle para mapag-aralan nyo po, kayo na lang mismo mag-handle ng tax audit nyo, we have RWB book po. This is more than 600 pages. Makapal-kapal to. At may mga sample tayo ditong letter of protest, actual notice for informal conference, and yung transmittal letter natin kung magsasubmit kayo ng books of accounts and other accounting records. Pag-aaralan po natin yan kung ano yung mga applicable, ano yung mga hindi applicable. Okay? Assessment notice ng BIR. If you want to protest, you are disagree, ayaw mo siyang bayaran kasi mali naman, at masyadong malaki, i-protest mo lang siya in writing, but your action must be on time. Kasi may deadline ang action or protest sa assessment notice ng BIR. Okay? At do not worry, sabi ko nga, hindi po natin siya kailangan pag-aralan o basahin yung contents ng ating libro kasi we have more than 20 ATC online tutorial videos para po ituro sa inyo step by step
yung contents ng ating libro. So, if you have available time, aning available time nyo, 1 oras, 2 oras, o kaya madaling araw na, pwede na po tayong mag-aral anytime, anywhere, basta mayroon tayong internet and device. Pwede kayo mag-aral sa smartphone, sa laptop, sa computer natin, or sa tablet, basta mayroon tayong internet. And just in case, if you want our assistance sa protest na gagawin nyo, or sa move na gagawin nyo, or sa act na gagawin nyo, may support po tayo. You may message us on our Facebook page po para mabigyan po namin kayo ng proper advice. Basta po, you are willing to learn, nandito po kami para tulungan kayo, educate kayo, empower kayo. But if your objective is to bribe na lang para eliminate immediately, wala pong immediately yun kasi next year nandiyan na naman yan eh. Immediately, your tax audit or LOA, through bribing the revenue examiners, nasa inyo po yun, wala po kami magagawa. That is beyond our control na pilitin kayo. Wala kaming karapatan na pilitin kayo. But if we want to learn more po, it's about time na empower natin yung sarili natin. Ano ba yung BIR tax audit? Paano ba yung tamang BIR tax audit? Kasi kung hindi nyo alam, niloloko na tayo, tinatawanan na tayo, hindi pa rin natin alam. Okay? Para lang tayo naglalaro dito eh. Para lang tayo naglalaro dito ng kahit anong games. Kung hindi mo alam yung rules ng games natin, like the BIR tax audit, yung kalaban mo, yung nag-audit sa'yo, dinadaya ka na, tinatawanan ka na, hindi mo pa alam. Kaya mag-aral po tayo. Okay? Investment fee is 9,999 pesos only. Free delivery within the Philippines po. Again, hindi nyo po kailangan basahin yung libro natin kasi puro legal basis to, tsaka actual BIR notices and LOA and protest. May mga Supreme Court decision din po tayo dito. Ang gagawin po natin, step by step, we have online tutorial videos na magtuturo sa inyo, step by step, topic by topic, okay? Ano ba yung tamang BIR tax audit? Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay meron kayo naintindihan. Again po, hindi po namin dito trabaho or passion, manira ng ibang tao, or mag-demonize ng ating revenue official, revenue employee. We are just telling you the truth, the reality. Na some, hindi po lahat, some revenue official and employees are corrupt. That's the fact. That's the reality. Hindi nyo po maitatanggi sa amin yan because nangyayari yan. Manood ka ng TV, television, may mga revenue officers or employees ng BIR na pinapa-NBI ng taxpayers, which is great for our country para mapigilan yung ginagawang kabalbalan, corrupt practices ng iba nating revenue official and employee ng BIR. Kasi tax na yun na ibabayad natin sa bangko, mapupunta sa kaban ng bayan, pero napupunta pa sa ibang tao. That's the reality. We are just giving you the real world. Kasi ang tinuturo po natin dito ay real world. Kung ano ang nangyayari sa real world, yun po ang tinuturo natin dito. We are just giving you the warning. We are just giving you the mistakes na nagawa ng iba nating colleagues sa business para hindi nyo na makumit pa. Okay? Again, hindi po kami naninira dito. Hindi po kami naninira or nagde-demonize. We are just telling you the truth, the reality, the facts. Okay? Maliwanag po ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay marami kayo natutunan. Do not forget our CTA of BIR Tax Audit. Kalma lang, think, and act. Ganyan lang kasimple yan. Okay? Para yung hawak-hawak mong LOA or other letters from the BIR, na-handle mo siya conveniently or successfully. Okay? Maraming salamat po. My name is Mark Lord Bumagat, your RWB speaker, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. If you have further questions, inquiries, or suggestions on our topic today or other topics po, please send your message on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Okay? Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other videos natin at sa next video po natin para po sa BIR Tax Audit 101 natin. Okay? Bye-bye!